Maraming fans ng SMB galit sa head coach na si George Gallant. Dapat bang i-blame ang head coach? Napornada pa ang magiging magandang laban ng Gilas Pilipinas at Taiwan Mustang na kinabibilangan ng tatlong former NBA player. Strong Group Athletics versus Gilas Pilipinas para sa tune-up game? Well, eto nga mga idol, nagsimula na ang pag-iensayo ng Gilas Pilipinas para sa upcoming game nila ngayong July para sa Olympics qualifying tournament, kung saan hindi biro ang magiging campaign ng ating mga pambato. Isa pang problema ngayon mga idol, nabawasan na naman tayo ng gwardiya sa lineup. Bawas ng defender na si AG Edu at wingman na si Jamie Malonzo. Tapos ngayon nga mga idol, wala ding playmaker na si Scottie Thompson due to injury issue. Kaya mukhang papalitan mga idol ni RR Pugoy si Scottie Thompson sa posisyon bilang gwardiya ng team dahil sa first practice nga nila present ang TNT star. At kung nagtataka din kayo mga idol kung bakit nandito ang rookie ng Ginebra na si Ralph Koo bilang practice player ng ating Gilas 12-man pool. At eto mga idol, makakalaban pa rin naman ng Gilas Pilipinas ang Taiwan Mustang sa tune-up game ngayong June 24. Yun nga lang mga idol, medyo hindi naman ito exciting dahil inaabangan lang naman ng Gilas fans yung makakaharap ng ating Gilas ang import ng kupunan na composed of 3 former NBA player na sina Dwight Howard, DeMarcus Cousins at Quinn Cook. Pero ayon sa nakalap nating source maglalaro nga sila para sa Taiwan Mustang para sa Asian Tournament ngayong July. Pero hindi sila makakasama sa tune-up game dahil after pa ng month of June sila makakasama sa kupunan para sa pag-build up ng chemistry. In short, literal na tune-up game at wala masyadong bakbakang magaganap. Samantalang what if ang sigaw ng bayan na magkakaroon din ng tune-up game ang Gilas Pilipinas at Strong Group Athletics. Magandang match up to mga idol dahil yung SGA ngayon ay composed din ng mga national player ng ating bansa na nasnab sa Gilas pool ni Coach Tim Cone. Kasama dyan ang sharpshooter ng Gilas Pilipinas na si Jordan Heading, sila kay Renz Abando at ang forgotten 3-pointer na si RJ Abarrientos at marami pang iba. Pag nangyaring magkaroon ng match-up ang dalawang kupunan, paniguradong napaka-interesting ng laban dahil composed o best of the best player ang dalawang team. Samantalang marami ang nagalit at naiinis sa head coach ng San Miguel Beermen na si Coach George Gallant dahil sa naging malungkot na pagtatapos nila sa 48 season Philippine Cup. Ang tanong mga idol, dapat bang i-blame si coach sa nangyari? Sa mga nababasa kong comment sa ibang sports news portal patungkol dito, sinisisi talaga nila sa head coach at dapat daw palitan. Ayon sa isang fans ng SMB, bad player rotation at mismanagement sa lineup ang nakita niya during finals. Kahit sa guard rotation sumablay daw at may favoritism daw si Gallant. Pansin nyo naman mga idol, lahat ng players ng SMB ay may skills and potential na maging first 5 sa kahit anong PBA teams kung ililipat. Death 15 ika nga. Pero hindi ito na-maximize ni Coach George at kung mapapansin nyo din mga idol sa mga laban nila, masyadong babad si Junmar Fajardo at wala nang pahinga sa game. At during ng finals, halos sina CJ Perez at Fajardo lamang ang naging consistent sa scoring. Paulit-ulit yung kamada ni Coach kaya basang-basa yung galaw ng SMB. Samantalang sa Meralco Bolts naman, iba-iba yung pumapasok sa loob ng court kaya hirap din ng SMB na basahin at pag-aralan yung galaw ng Bolts. Pero sa tingin nyo mga idol, kailangan bang mag-rebuild ngayon ng SMB para sa pagbawi nila next season? I-comment mo na yan sa ating comment section.